Friday! Yes, at bago tayo mag-Christmas shopping, ngayong 113 days na lang po, bago ang pinakaantay nating Pasko. Eto at may sneak peek kami sa mga mauusong laruan this Christmas season. Naku, sigurado magsasawa ang mata nyo sa libo-libo at sari-saring mga laruan. Daga ba yun? Cute! Nako, I'm sure pagdating ng Pasko. Hindi, nagsiset up. Oo, nagsisneak preview. May mga stack of cups. Di ba parang last year, medyo nauso na rin yan. Oo, may design na ngayon. Nako, exclusive na ipapakita sa atin nila Monica Drew ang top 5 toy gifts na siguradong magugustuhan ng mga inaanak ninyo at ng inyong mga anak. At unang-una niya makikita dito sa unang hirit, kaya wag na wag niyang palalampasin yan mamaya. Pero saan nyo man ilalagay ang mga regalo? Kung wala pang Christmas tree sa inyong bahay, paano ba yan? Kaya mamaya papakita na namin ang usong-uso at tema ng mga Christmas tree ngayon. Mula yan kay Susan Enriquez na nasa isang bonggang tindahan ng Christmas tree. Sobra na si Susan, ha? Kompleto na talaga lahat ng gamit niya sa bahay. Text na lang kita uli, Susan. So, mga orders namin. Noong nasa Angeles siya, umorder ako 3 sopa. Hindi niya raw madala eh. Hindi kasi sa service. Okay, pero bago ang lahat, pasadahan muna natin ang mga aksyong balita sa ating Ronda Reports. Tatlong tonelada ng mga karning botcha o double dead. Pustahan tayo. Saan nahuli? Saan? Dalawa lang yan. Balintawak o Pasay. Ayan. Ngayon sa Balintawak. Yay! You're the winner! Okay, yan po Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Igan, sinamantala ng mga otoridad yung kalakasan ng ulan bandang alauna ng madaling araw nang salakayin nila itong Balintawak Market para nga manghuli, gaya na sinabi ulit, ng mga tinihinalang double dead na kaninang baboy o yung tinatawag na botcha. At naging matagumpay naman sila dahil bukod sa nakakumpiska sila ng kulang-kulang 3 tonelada ng botcha, ay na-arresto rin nila yung dalawang nagtitinda ng mga botcha sa naturang palengke. Ito, Igan, yung sa may bandang labas ng Balintawak Market, yung sa may bungad lang, at kitang-kita to kung madadaanan mo, kung dadaan ka sa may kahaba ng EDSA, mapapansin mo itong tindahan ito ng mga baboy. Hiwalay ito doon sa mga tindahan sa looban. At mahalata mo kagad dahil yung mga ilaw nila, merong mga pampapula. Kaya yung mga karne, kahit na double dead na, mapulang-mapula pa rin titingnan. Pero marami rin daw sa mga bumibili dito, Igan, ay alam naman na double dead yung binibenta doon dahil nga may kababaan yung presyo nito. At yung iba nga ay tinatago pa sa mga ilalim ng mga lamesa. At ang malala na ito, Igan, may mga nakalkal pa yung mga otoridad natin sa may mismong basurahan. At doon tinabunan yung mga double dead na karne. Ito raw yung ginagawa ng mga nagtitinda noon para sakaling magkaroon ng raid ng gaya nangyari kagabi, ay may mga maisasalba pa sila para maitinda. Para sa kabuang report, Igan, mamaya sa unang balita. Oscar! Yes, Igan. Saan dadalhin yung mga double dead na karne na yan? Yan, Igan, kayo dinala na kanina sa inventory na sa City Hall, sa City Health Office. Oo. Pero ang ginagawa niya kasi dati sinusunog niya, pero hindi na ata ginagawa ngayon. Pinapakain niya sa mga buhaya o kaya buhaya sa lupa. Oo. Okay, tuntuan na naman sila. Maraming salamat, Oscar Oida. Darito naman ay ibang malaking balita sa waging ito sa ating top hirit. Ngayong araw po ang tinakdang deadline ni Pangulong Noynoy Aquino para magsumite na ng report ang PNP at NBI kaugnay ng naganap na madugong hostage-taking sa Maynila. Haba ang komite namang naatasang mag-imbestiga sa insidente, ngayong araw din isasalang ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno at pulisya sa kanilang tanungan. Whatever it takes to really determine what exactly happened, who may be held responsible. Detailed account of the sequence of events which transpired from the time that the bus was taken or was commandeered by Mendoza up to the time that there was this fatal shootout. Kabilang sa mga harap kay Secretary De Lima ay sina DILG Undersecretary Rico Puno, Manila Mayor Alfredo Lim at Manila Vice Mayor Isko Moreno. Maasa si De Lima na makukumpleto agad ang buong kwento
kung bakit tumantong sa trahedya ang bus hostage taking sa Quirino Grandstand. Kahit hanggang bukas, Sabado, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng komite kung saan ang mga ground commander na naging bahagi ng police operation ang ihaharap. Kabilang din sa gagawing investigasyon ang pagsagawa ng reenactment na mga huling hostage, huling sandali ng hostage crisis. Abala rin po ang NBI sa kanilang parallel investigation at kahapon, maging ang ilang kasamahan natin dito sa GMA News na nag-cover ng hostage incident, nagbigay din ng salaysay. Sila po ay sina Mike Enriquez, Susan Enriquez at Michael Fahatin. Sa sworn statement ni Mike Enriquez, sinabi niyang hindi niya nakausap ang hostage taker na si Rolando Mendoza o kahit sino mang nasa loob noon ng bus. Sinabi naman ni Susan Enriquez na nakausap niya si Mendoza. Ipinatawag si Susan ni Nooy MPD Chief Rodolfo Magtibay para sabihin gusto siyang makausap ng hostage taker. Inabot daw sa kanya ni Magtibay ang cellphone. Inireklamo raw noon ni Mendoza ang pagkaantala ng resolusyon ng kaso niya sa ombudsman. Tinanong din po si Fahatin sa mga naobserbahan niya sa hostage taking. At sa gitna pa rin ng gumugulong na investigasyon sa Manila bus hostage taking, isang pulis mula sa Hong Kong hinarang sa Ninoy Aquino International Airport. Kinilala ang pulis na si Chief Inspector Lee Kwai Wah na kabilang sa mga nag-imbestiga sa bus crime scene. Pinigilan siya ng airport police na makasakay agad sa kanyang Cathay Pacific flight kahapon matapos makuha sa bagahe niya ang 4 na basyo at slug ng M16 rifle at 4 na basyo at slug ng kalibre 45 baril. Pero ayon sa DOJ, malinaw na kaso lang ng di pagkakaunawaan ang nangyaring aberya. May permiso si Lee na iuwi ang mga ebidensyang basyo at slug pero dapat din daw kumuha si Lee ng kanyang permit mula sa DOJ. Pag-amin naman ng Hong Kong Police, nakalimutan niya ito. Na-appreciate po nila para bang kumbaga nahihiya nga po sila sa atin. Nasabi nila na umabot sa ganito kasi nakalimutan nila na humingi ng clearance from us. At kung meron pong hindi pagkakaintindihan sa NAIA, meron ding naging kaguluhan sa mga pangalan ng mga biktima ng hostage taking na naiuwi sa Hong Kong. Kung nangyari man yun, nagpapaumanhin ako para lang sa maunawaan ng ating mga kapitbahay na Hong Kong na ito nga ay sa pagnanasang makatulong na maibalik kaagad ang mga labi. Ito po ang paghingi ng dispensa ni DSWD Secretary Dinky Soliman matapos madiskubring nagkapalit-palit ang label ng mga kabaong ng 3 Hong Kong victims. Lingid tuloy ng mga kaanak na sumalubong sa mga biktima na mali ang kanilang iniyakang kabaong. Hindi naman binanggit ng Hong Kong Security Bureau kung sino-sino ang naturang 3 biktima. Ayon naman sa opisyal ng St. Harold Memorial Chapel na siyang nag-asikaso noon sa mga labi, may 3 bangkay ng lalaki na huli nila nga nalagyan ng pangalan. Pero ani ang mga kinatawan ng Chinese Embassy ang kumilala sa mga ito. Aminado kasi sila noon pa na hirap silang kilalanin ang mga labi. Bukod din daw dyan, lahat ay nagmamadali na para mailipad ang mga katawan ng mga biktima sa China. Wala na. Statement from the Pinax nila sa General aming Marlon. passport, pero blurred siya. So black. So nahirapan din sila mag-identify. So I helped them identify. So sabi ko, binasihan ko na doon sa profile ng mukha. Sila nga actually ang mag-identify kasi hindi namin ma-identify yung isa. Alright, samantalang marap sa press para sa ikalawang pagkakataon si pound for pound king Manny Pacquiao at ang kanyang Mexican challenger na si Antonio Margarito. Kapwa nagpahayag ng kahandaan ng 2 boksingero na mapataob ang isa't isa sa darating na laban nila sa Nobyembre. Si Margarito halatang sabik na sa pagsampa sa ring. Mahigit 1 taon din kasi siyang natigil matapos ang kontrobersyal na pandaraya daw nito sa paggamit ng illegal hand wrap. Si Pacquiao muli namang tiniyak sa kanyang fans na magiging exciting at thrilling ang bakbakan nila ng tinaguriang Tijuana Tornado. We feel very well. We're going to beat Manny Pacquiao. It's going to be a good fight because we know that Margarito's style is he loves to throw a lot of punches and he's a very aggressive fighter. Go ahead, Kong. Ay, gusto niya panoorin yung pag-rap ng, ng kamay ni Margarito. Approve daw. Siyempre si Margarito, feeling ko yung kampo nila, lahat ng gusto nila Pacquiao. Papayag siya. Papayag siya. May chance na ulit na lumaban. Pero may psychological, ano ba yun, na ang susundukin ko, congressman?
May respeto, no? parang Medyo may respeto kaya yun. Congressman to. Sorry ko, sorry ko. Suntok po. Probinsya Sarangani ang galit sa iyo. Oo nga. Patay ang pork barrel natin. Tingnan natin kung ano pa rin. Consistent pa rin si Manny kahit kongresista na siya. Ayan. Hindi pa yan, hindi man mayaman ang ating bansa, hindi ito hadlang para ma-enjoy ng marami nating kababayan ang makabagong teknolohiya. Kung una nang idineklarang texting capital ng mundo ang Pilipinas, ngayon, pati po sa panonood ng mga online video, #1 din tayong mga Pinoy. Ayon sa survey ng Universal Macan, 98.1% ng mahigit 4 na milyong Pilipinong aktibo sa internet nanonood po ng mga video sa World Wide Web. Lubang malayo yan sa datos na naitala sa China na nasa 2nd spot at sa pumapangatlong Spain. Ano-ano nga ba ang mga rason ng ating mga kababayan sa pagtutok sa mga online video? Sa mga nakapanayam ng GMA News, may nagsasabing dito raw sila naghahanap ng pampalipas oras o libangan at hinahanap din nila ang mga nakakabilib na eksena mula sa siyensya at mga latest happenings sa kanilang kapaligiran o ang mga pinakahuling mga balita. Baka naman habang nasa opisina yan, ha? Pampalipas oras habang nasa Break time. opisina. Oo. Break time. At closely followed by Plants vs. Zombies. Ah, yes. Tungkol sa kapaligiran. Oo, pwede. Horticulture. Balik ronda report tayo. Makaiga sa Bacoor, Cavite. Isang 10-wheeler truck sumalpok sa isang poste ng kuryente na damay na rin ang kasunod na AUV. 3 sugatan sa natura aksidente at detalye atin sa atin ni Ian Cruz. Ian. Yes, Igan, nakaipit pa nga sa nayuping 10-wheeler truck ang isang pahinante nang dumating sa lugar ang GMA News matapos kang bumangga sa poste ng kuryente. Ang nasabing truck pasado 1:15 na madaling araw kanina nang mangyari ang aksidente sa